Apat na bawal kung content creator ka na. Kamusta po? Kumusta ang pagiging content creator? Natanong niyo na ba sa sarili ninyo kung ano ang purpose? Kung bakit kayo nag-turn on ng professional mode? Dahil ba nakikiuso lang? Or dahil gustong kumita na kahit papaano ay makatulong sa pamilya? Or hobby lang talaga with benefits nga lang? Ang pag-turn on po ng professional mode ay maihahalin tulad sa isang trabaho na kailangan nating sundin at alamin ang mga patakaran, polisiya, rules and regulations, at marami pang iba. Kung content creator ka na, bawal ang mga sasabihin kong ito. Number 1, bawal ang mahiyain. Paano natin may express or mabibigyang buhay ang content na gagawin natin kung mahiyain tayo? Since nag-turn on na po kayo ng professional mode, tanggalin na po natin ang pagiging mahiyain. 2024 na po ngayon. At naniniwala ako na time mo na para ipakita kung ano ang meron ka. Number 2, bawal ang tamad. Kung gusto nyo magtagal at magtagumpay dito sa mundo ni Meta, kailangan po ay masipag tayo. Hindi pwedeng kung kailan mo lang gustong mag-upload ay saka ka lang mag-upload. Tandaan na sa pag-turn on ninyo ng professional mode ay may kaakibat na po ito na task. At yan yung criteria for monetization para sa in-stream ads. Dahil kailangan ma-unlock nyo po ito within 60 days. Ngayon, kung hindi nyo naman po ma-unlock within 60 days, ay wala pong problema. Tuloy pa rin po ang laban. Kaso lang ay magsisimula na magbawas ang 60k minutes viewed nyo. Mababawas yung first day na nakuha nyong minutes viewed at mapapalitan ito ng bagong minutes viewed na nakuha nyo noong ika-61st day. And so on. Ganun lang po yan. Remember na 60 days cycle lang po yan. At every day ay mababago po ang minutes viewed ninyo. At maaaring kapag tinamad kayo mag-upload or mag-live, ay mawala ang lahat ng minutes viewed nyo. Dahil sabi ko nga, after 60 days ay simula na po ang pagbabawas niyan. Ugaliing mag-update every day. Mapa long form video man yan, reels or live. Kung busy kayo sa maraming bagay, time management lang po yan. Number 3, bawal ang mainggitin. Iwasan ang paninira ng kapwa content creator. Iwasan ang hilahin sila pababa para lang umangat ka. Dahil maniwala ka, hindi ito healthy para sa account mo. Tandaan nyo na ang lahat ay may sariling time ng tagumpay. Huwag mainggit sa tagumpay ng iba. Bagkus na gawin itong inspirasyon na ang nagawa nila ay kaya mo ding gawin. Maging mabuting tao at maging masaya para sa iba. At number 4, bawal ang negative. Hindi para sa iyo ang pagiging content creator kung negative lagi ang mindset mo. Maging positive sa lahat ng ginagawa mo para maging positive din ang outcome ng mga videos na i-upload mo. At maging positive din ang mga comments at reactions na matatanggap mo. Tandaan, mamahalin ka ng mga tao kung magandang halimbawa ang nakikita nila sa mga post mo. At para po sa mga baguhan pa lang sa pagiging content creator, sundin nyo lang po ang 4 na tips na ito para maging successful kayo as a content creator. At pwede nyo pong ibahagi ang video na ito para po sa kaalaman ng lahat. At para po sa mga updated na